Yo, what's up mga pare ko? Musta? Welcome back sa aking YouTube channel. At kung di ka pa nakasubscribe, subscribe ka pare ko para updated ka sa mga ilalabas kong pagnanakaw. Rekta na to, di ba? Syempre, gaya ng dati, bago mag-umpisa, gusto lang namin pasalamatan ng mga sponsor namin. Syempre, maraming salamat sa Distinctive Clothing, kay Madam Alex Llagas. Ayan, no? Yan po yung page nila, yan. Pag nakita nyo yung letter D na yan, yan na yung page nila. Distinctive Clothing, maraming salamat. Yaw! Ang RX Panda, syempre ang Crown Manila. Crown Manila, kay Kuya Nico Manning. Yon sa 74 Clothing, kay Papa... Papa Ethan Dominguez ba to? Basta si Ethan Dominic. Papa Ethan Dominic. Maraming salamat Papa Ethan. Napakaangas na 74 Clothing. No? Na cup, di ba? Maraming salamat. Yan, Oh, no? wow, balagbag na. Uy. May script pa rito sa likod, oh. Sana all. Diba, alam mo na, Papa Ethan, trip ni, natin, Papa Poison. Hindi, no? May churo, Tinuro yan sarili, no? Syempre, maraming salamat, Hypebeat, Kininong Benji Reala, Crown Manila, kay Kuya Nico Manning, Black Manila, kay Papa Sherwin, Distinctive Clothing, kay Madam Alex Llagas, The Accent, kay Boss Alyar, maraming salamat. At Shift, kay Direk Bergie, at Sneaker Beast, kay Papa Yan ang B-Rabbit. Sige, etong video reaction namin ngayon ay battle ni Manda Baliw versus Sak Maestro. Tangina, at ng kasama ko na naman ay ang perfectong guest para sa mga isa buhay. Ano, ready ka na ba rito, Yaw? Wala, nandito na tayo. Gagawin naman natin dyan. Sige. Angle to. Angle to. Umanda na. Sige. Let's go. Nanalo ng coin toss! Hindi ko napanood to. May date na ba kung kailan laban nyo? Meron na. Meron na, sinabi Pero ni bawal sabihin pa. Okay. Sige. Let's go. Si Sak Maestro, pinili niya mauna. Tig 2 minuto dapat. 7 ang murado natin. Tournament battle ito. 7 ang murado natin. Pakinggan natin. Unang banat, Zoning 22, Sak Maestro. Yo, tulugan na. Hindi ko napanood to. Kasi nasa labas ako niyan. Ninenervyos ako. Pero naririnig ko yung dagundungan sa... Oo. Pumasok at ako third round na. So, Hindi ako dito ko tutulugan. pa lang talaga siya mapapanood ng... Buo. Pumasok ako third round, tapos hindi pa ako totally masyadong Nanood doon. Narinig mo lang konti. Konti-konti lang. So, ito talaga yung pinaka... una. Maraming chismoso ang nagtatanong kung ilang anyos. Inabot ba ng 40 years old bago makaraos? Kaya performance inaayos. Bago man lang tumatapos ang karir ko, magcha-champion tong Lebron na nasa Warriors. Kaya from the vow, but it makes me proud that even though this ain't my town, paglapag sa stage, profound of feeling as my name resounds. Yung pakiramdam when I hear this crowd cheer so loud it shakes the ground ay hindi mababayaran. Tulad ng guest sa Break It Down. Yeah. Tulad. Kaya nilagay si Sak sa Okay. Para ano ba to? Pahiwatig ba to na i-guess na rin si Kuya Sak? Hindi, ewan ko. Parang may iba siyang punto eh. Hindi mababayaran, parang guess sa Break It Down. Or yung isang point na parang sinasabi niya na yung mga guest ni Kuya Looney hindi nababayaran. Pwede mo gano'n. Pwede, pero nag-aabot. Pwede kayang isang yun yung point. Ulitin natin ha. resounds. Yung pakiramdam when I hear this crowd cheer so loud. Ang sinasabi niya kasing hindi mababayaran, yan nga yung walang katumbas na halaga tong pinaparamdam nyo sa akin. Etong experience na to. O yung isa pang inaan nyo na hindi siya mapapababa sa Break It Down. Hindi siya mapapag-guess doon, hindi siya kayang bayaran or hindi binabayaran ni Kuya si Mano. Ang ilang yan, di ba? It shakes the ground ay hindi mababayaran. Tulad ng guest sa Break It Down. Yeah. Tulad. Di ba lagi niyang binabanatan si Luns?
Siguro yun nga yun, no? Yung point. Baka yun yung point niya. Pero, hindi naman ako naniniwala doon. Kaya nilagay si Zack sa roster para katayin mga Joker. Dinagdag nila tong S para yung laughter maging slaughter. The boss, bumay yung Gagang ganda shine. nun, no? Galing no. Tangina, no? Itong laughter maging slaughter. Galing. Gago naisip niya yun. Gago na dinagdag tong S sa mga Joker. Katay ka. Hindi naman mag-i-intro ng ganito si Kuya Sak kung di tayo preparado eh. Sa roster para katayin mga Joker. Dinagdag nila tong S para yung laughter maging slaughter. The boss, bumay yung shine. Yung Harlem Tea naging bangkay. Sa lingwahe ng insektong mandarin mamamatay. Galing ng mga idea Sa niya. lingwahe ng insektong mandarin mamamatay. Mandarin, di ba? Lingwahe ng ng Chinese, di ba? Alam ko isa. Mandarin, no? Isa Yung isang point niya pa. Mandarin. Oh, si Mandarin mamamatay. Hindi, ano yung sa lingwahe ng insektong mandarin mamamatay. Ano yung isang ano pa? Ewan ko kung anong point. Kung yung namatay ba yung Mandarin sa ng insect. Oo. Kasi may ibang language na Yun, ginamit. yun. Yun pa yung isang inaano ko. Alam ko yung mamamatay din si Manda Baliw. Hindi ko masyadong Tapos yung, pero, yung Mandarin, alam pero ko. yung para maisip mo yung ganun ka, Oo. anong wordplay. Wow! Mandarin, Di ba? Mandarin mamamatay. Yun. Sa lingwahe ng insektong mandarin mamamatay. Dapat magpapakawala siya ng Chinese na dyan, language. Grabe ka. Hindi, parang yun nga, para mabuo yung parang maging tatlong tatlong meaning, no? Siguro. Sige nga, tingnan natin si Kuya Sak. Yung Harlem Tea naging bangkay. Sa lingwahe ng insektong mandarin mamamatay. Ang husay mo kay Harlem, dahil lang sa kanyang pinakitang kahinaan. Kaya ka lang malupit kasi wak ang iyong kalaban. Pero ngayon mo ko pakitaan, panindigan mo ang iyong galawan, patunayan mo na yung tawanan ay pangmatagalan. Kasi pustahan, biglaan niya magsiseryoso at makikipagsabayan. Kung ganyan lang ang usapan, pues ito'y paligsahan ng immortal at pahabaan ng hangganan. Pero kalaban mo mismong pumatay sa nagbigay ng buhay kay kamatayan. Ngayon, kay kamatayan. Kaya, gusto mo ng pisikalan? Pisikalan? Gusto mo ng pisikalan? Mag-snap na tila camera. When I snap your fucking neck, ikay balit paralisa. Sige, setup to. Akalang di kinabisa? Pagkatahimik lang sila? Wala pa. Akalang di kinabisa? Pagkatahimik lang sila? Ganun si Zack kapal ng show, nakapigil hininga. Set up nga. Galing. Pero gago mo kang Double meaning, no? Mukhang totoo nung una na parang Katulad no, syempre, kahit ako napapapigil ako ng hininga na tangina. Ano ba to? Seryoso ba to? Makapigil. Pag nag-shock, makapigil hininga. gago no. Double Ay. meaning, no? Tangina, ilang sunod na yon? Parang 3 na yun Dami Tatlong pompyang na. Akalang di kinabisa? Pagkatahimik lang sila? Ganun si Zack kapal ng show, nakapigil hininga. Yan pala yung mga naririnig ko sa labas. Bago pumasok yan, yung laban na yan. Third round. Freestyle! Kaya pinili mo, gusto niyo na freestyle? Freestyle o mag-choke, wag na ako asahan. I-choke na parang hangman. Mag-choke na ako kung pangalan ko ay Raffian. Gago, nag-freestyle pa siya. Pangalan ko, Raffian. Oo, freestyle din, no? Kasi nandyan, Oo, no? nag-choke na daw si Raffian yan, di ba? Hindi ko rin napanood. Choke Hindi ko lang nanood, ako eh. kung pangalan ko, Raffian. Ano yun? May isang meaning pa ba yun? Hindi, pero ayun. Bukod doon? Wala, hindi, yun na talaga yun. Freestyle nga lang daw eh. Freestyle siya, hindi Okay, siya sulat okay. eh. So, hindi naman siya kailangan pag-isipan. Pero, yung point na
na ginawa niya yan nang katatapos lang Oo. na nangyari yun, grabe yun. Freestyle o mag-choke, wag na ako asahan. I-choke na parang hangman. Mag-choke na ako kung pangalan ko ay Raffian. Kaya, kapag kailan matalo ko dito, I don't give a fuck. Kaya basic 1-2 punch na setup para ma-absorb sa slugfest. Walang substance, binabato na makascore sa judges. Pag 2 lines lalabas kay mandatory punches, negatibo ang resulta ng mandatory drug test. Oh. Kasi alam niyo ang estilo niyan? Alam niyo paano ito mag-rap? Isa lang tono ng kanyang boses. Ano? Ang ina mo, pinasok ni Sak talaga ng buo, no? Parang hindi niya papakawalan to. Parang bubuuin ko tong sulat na to para sa'yo. Di ba, tangina, parang bihira to mag-ano eh. Bihira to mag-dissect eh, di ba? Tutusin sa punchline. Saka, alam ko hindi yan nanonood ng laban eh. Di ba? Tanginang yan. Parang dinadissect nyo. Kasi alam niyo ang estilo niyan? Alam niyo paano ito mag-rap? Isa lang tono ng kanyang boses. Ano? Grabe ginaya yun. Isa lang tono ng kanyang boses. Ano mas estilo ang gamit? Mapapiro at light hanggang sa Antikristo Satanic. Magiging dark lang kanyang tone kung skin tone ang topic. Skin tone. Okay. Magiging dark lang ang Ang kanyang tono. tono pag skin tone. Gaya. Skin Skin tone tone. ng Skin gamit. tone. Oo. Galing. Tono. Tsaka skin tone. Kanyang tone kung skin tone ang topic. Skin tone. Vanta black ass nigga. Tingnan yung shade nung skin. Kailangan pang mag-night vision. Kulay Draymond Green. Draymond. Tangina. Draymond Green. Kulay Draymond Green. Tangina mo Wesley Snipes. Tung venue ay very bright. But front to back and left and right. Ba't lagi kang against the light? Kaya pala sa kaliwa at sa kanan, sa likod at harapan, saan mga... Ang cute ng boses. Nakapagtakang nagaganyan siya, no? Hindi ko na-expect na gaganyan si Kaliwa Sak. sa kanan. Sa likod at harapan. Ang cute eh. Ako nga, di ko kaya gaya. Binubuksan niya. Galing. Sa kanan, sa likod at harapan, saan mga... Sa kaliwa at sa kanan, likod at harapan, saan mga anggulo tignan, hindi ka makikita ng mga yan. Parang hindi si Sak Maestro. Parang AI, no? Gago. Para siyang dinadub ng ibang tao. Gago ka. Sa kaliwa at sa kanan, likod at harapan, saan mga anggulo tignan, hindi ka makikita ng mga yan. Mandabaliw ka. Ang laki Lang oh. naman. Ang layo ng tinanon eh. Antipolo Parang kibulok. key. Oo. Yung ini-edit yung ano natin nagiging chipmunks. Gago. Yung, no? Binababa. Tinataas. Parang- Bigla ang laki ng tinalo ng angat eh. Gago. Tarantado. Ang galing ni Sak nun. Oy, monotonous na homo, naging color gray tisoy. Isang bukang demonyong gay Pinoy na may boses lady boy. Parang Galing mo! Hindi kasi, first time niyang ginawa yan. Yung magganyan ng boses. Kaya parang, tangina, sobrang fresh. Siguro. Hindi na. Kulit ang switching, you know? monotonous na homo, naging color gray tisoy. Isang bukang demonyong gay Pinoy na may boses lady boy. Parang bukang demonyong gay Pinoy na may boses lady boy. Parang tumbong ni Rape ng double blade with Johnson's baby oil. Kaya, tingnan nyo, nakakatakot. Diba nakakatakot? Karumal-dumal yung mukha niya. Kala mo, halimaw chupacabra. Pero pagbukas ng kanyang bunga, para chuchupa kay Abra. Ang ina, ang hirap ng volume na ginagawa niya. Gago. Mukha niya,
Kala mo, halimaw chupacabra. Pero pagbukas ng kanyang bunga, chuchuta kay Abra. Real talk, mukha kang pitbull pero boses chihuahua. Anong kampon ng kadiliman? Kung nag-boxing pa siguro, naging kampiyon ng kaitiman. Makinig kayo ha, kung sa boxing meron kang ganyang boses, panalo. Iron Mike Tyson, sobrang savage. Pero sa battle rap, pag merong ganyang boses, parang SpongeBob at OG Diaz vocal package. Sa boxing, pag merong ganitong mukha, malaking advantage. Paliguan man po ng suntok, walang magbabago. Naka-default na yung damage. Pero sa battle rap, pag meron kang ganitong mukha, di ba di ko kailangan magsalita para ma-acknowledge na sa battle rap ganitong mukha, binabody bag na ng body language. Eto pa ha. Alam nyo bang, muntik na ako mag-surrender. Sa dami ng contender, biruin nyo yung kamukha pa nito si Floyd Mayweather. Dito. Look at this shit! Hideous! Shit! I'm not kidding! Yan si Foil Gay Welder. Sino gusto tumesting? Mapasteel man yan or iron, kahit foil kayang i-welding. Si Foil Gay Welder, 50 wins, walang talo. But perfect records get deleted. Kaya nga binigyan ng Shaboy tas Mayweather, ako ang papas lang sa mga undefeated. Okay. Boss, speaking of undefeated, alam kong lumipas na to dati, but I need that rematch with somebody. Yung undefeated ba na Thomas, yung umiwas sa prime money? Real talk, boss, alam mo yan. Since 2019, ako'y kanyang tinakbuhan. Gusto lang ni Mot magyakapan. Takot siya sa aking combinations. Kaya umiwas at umilag. Tawag doon Mot evasion. Nadamay si Mot sa conversation, alam kong di kayo sanay. Kaya nga gumagamit na rin ng props. Manasyaboy ang taglay ng bagong weapon na napas sa kamay ko sa FYI. Inabsorb ni Dr. Doom powers ng kanyang napatay. Ayun. Kaya sige, tirahin mo na aking panga at pagbuboxing para sila ay mamangha. Tirahin mo na yung paglalampas mo sa time limit at yung mga panahon ako'y pabaya. At para magmukha akong masama, dapat political yung paksa. Na nagsasyabu ako ng drug war, kailangan mo lahat ng himala. At para yung mga patay gutom tataba, dapat di lang puro jokes ang kataga. Kasi sasakit yung tiyan nila kasi panis sa mga kata. Alam nyo anong malala? Lahat ng yun kailangan niyang gawin para kumagat lang ang madla ko. Para lang kayo'y mabusog, kailangan ko lang ay maghanda. Real shit! Ayun, sakit sa... Ayun, kasi may mag-choke ako, walang ensayo, at mahaba yung rounds ko at praktisado, parehas lang may magre-reklamo, ako palagi yung deado. Ikaw, lumabas na sa entablado, sa maestrong preparado, kahit patalo ka sa battle, magmumukha ka pa rin panalo. Yeah, sakit sa tenga parang microphone na nagpi-feedback. O sige, sakit sa tenga parang mic na nagpi-feedback. Pero, no one will ever take us seriously kung ito ang boses ng flip-top. Kaya, kung gusto nyo i-diksak yung mga kasuputan na parating, at sino mas sumigaw ng bawi, may boses banda na bading. Sobrang lakas nung round 1, no? Ganda ng round 1 ni Sak dito. Sige, tingnan natin. Ang daming pakulo, no? Tsaka natin tansyahin. Bawi! Bawi! Kaya pa kayo! Putang ina mo, wala kang pake kung ganito yung boses ko. Pero salamat, Sak. Kasi ikaw pa din ay todong nagsulat. Pero wala pa ding magagawa yung preparadong Sak. Pag binanatan lang kita ng mga katagang mukha kang burat. Pero hindi! Gagawin ko tong klasiko.
Sak versus Manda B, bilang panatiko, di ko na-imagine mangyayari to. At bilang rapper lang na namamasada, masasabi ko, malayo-layo na rin na biyahe to. Kaya walang magagawa yung wasak mong Kawasaki sa tricycle driver na marunong magmekaniko. Game! Okay. Papalag. Ay, mapalag talaga. Sabi mo, hindi ka na nagda-drugs. Totoo ba? Eh, ba't nung nakaraang kausap kita, gumaganto-ganto ka? Ba't ka nagsashabu? Proud pa yan na user noon. And then now, niyayabang na di na siya nagda-drugs. Achievement na pala pagiging sober ngayon? So proud kang di na gumagamit? Ganyan ka pa mag-isip? Tanga! Dapat nung una pa lang, hindi ka nag-addict! Healthy living na din sa kanyang pagbalik, finlex yung kanyang body na fit. Eh kaya ka lang naman nag-exercise kasi marami ka nang nararamdamang sakit. Fatty liver, kidney, high blood, kaya lagi kang galit. Depression, anxiety, nasisiraan ka na din ng bait. BP mo lumiliit, tas di na nag-e-erect. Lahat ng yan ay dahil lamang sa met side effect. Medside. Tinitira si Looney, tinitira si Bongbong. Tanong ko lang ay bakit? Ganun ba talaga pag-addict, galit sa kapwa-addict? Inaatake mo yung presidente? Tapang mo ah. Gusto mo magaya kay Bitroom, yung TF, sa pangpiyansa na pupunta? Okay lang din bumoses, pero akin lang na puna. Remind lang kita, addict ka, hindi ka aktivista. Tangina mo, magsyabu ka! Ang ganda Remind lang kita. Parang adik ka aktivista. Kumbaga parang wag ka magkan sa Oo. political ano. Magshabu ka. Sabo ka gago. Grabe pagiging DDS. Suporta talaga. Bakit? Yung War on Drugs na programa, sablay naman, di ba? Alam mo kung bakit? Kasi buhay ka pa. Wala ka sa Ang posisyong, gandang punto nun, Gago, gago. no? Ang ganda rin nun. di ba? Alam mo kung bakit? Kasi buhay ka pa. Wala ka sa posisyong magsalita. Dapat mong isipin din. DDS ka pero yung panga mo pang BBM? User! User! User na biglang naging aktivista. Mas lalo kang nawala sa katinuan. Baka iyong nalilimutan. Adik ka! Salit ka sa lipunan! Galit na galit. BBM versus DDS. Tangina kagaguhan. Pare-parehas tayong talo dyan. Wala na dapat magtalunan. Ako'y isa sa mga Pilipinong nababahala. Kaya wala nang pinapanigan dahil sa nangyayaring katiwalian, wala nang tiwala. Ang alam ko lang, tayong mga nasa laylayan, wala nang laya. Palakasan na lang ng kapit, lamang ang may kaya. Walang pantay-pantay. Doon ako mas naniniwala. At itong si Sak, ang isang matibay na halimbawa. Dahil sa tropa niya si Baste, na kapwa niya yawa, sa gitna ng war on drugs na mahigpit pinapatupad, itong si Sak nakakapagsyabu ng mapayapa. Tangina mo, madaya! Paghahayag mo ng malaya, gamitin mo ng tama. Maka-Duterte ka lang kasi kalahi. Ang labo naman ata, hindi ka makabayan, ikaw ay makabisaya. Kumakalat na din ang balita na gusto nyo nang humiwalay sa Pinas. Tantado. Total mga makasarili kayo, Luzon, Visayas, Mindanao, magkanya-kanya na tayo. Sumasamba kasi kayo sa politiko. Eh trabaho nila ang magsilbi. Binoto at pinapasahod natin pre. Pasalamatan kung may nagawang mabuti. Kung sumasablay, huwag ikonsinte. One-sided kasi itong panay sermon. Na-o-offend naman pag kine-question. Healthy living pero ayaw ng healthy conversation. Tangina, galing gandang din yung mga punto nun, ganito, pare. gago. Ganda nun, gandang punto nun. Galing din Ganda yung na handa, taon, putang gago. ina mo. Akala ko parang magiging one-sided yung round 1 eh. Galing ni Manda. Ayun, nakakatakot. Kaya nagkakagulo Pilipino, kulang na lang ay magbuno. Bisaya at Tagalog lalong di nagkasundo. Kayo pa ni Plaridel ang pasimuno, naturingan pa kayong mga guro.
Dati pagsibak lang ng saging pinag-aawayan. Ngayon nagtatalo na ako sino bang magaling na namumuno. Ang lalakas niyong mangutya. Pero iyakin pag napuna. Dapat magkakakampi tayo. Hindi ako sanay, gagi ka. galing, no? Ang galing niya. Hindi ako sanay na ganyan si Manda. Parang, ikaw, anong expect mo kay Manda? Oo, kala ko magi-joke lang siya. Eto, epektibo mga jokes niya rito. Tapos yung mga punto pa, no? Grabe na. Meta to ngayon yung mga ganyang style na parang para sa gobyerno, ganyan. Diba? Para. Gandang bagay yan. Gandang bagay yan. Tuloy natin. Ang lalakas niyong mangutya. Pero iyakin pag napuna. Dapat magkakakampi tayo dito. Gising, nagkakagulo na. Ang pagsamba sa politiko, di lang katangahan. Isa yung sakit na malubha. Nililindol na kayo sa Mindanao, di pa rin kayo ng uga. Ano? Yung ni Manda. Yes, hip-hop is political. Walang problema kung isama sa sulat. Pero gamitin mo sana para magmulat. Huwag ka mambulag. Gogo ko, ang hirap nun. Gago. Lakas ni Manda rito. Gogo, ang hirap nun. Paano yun? Kasi tangina, sabihin na nating na-predict ni Sak Maestro yung mga iaanggulo sa kanya. Pero tumatagos, no? Ang lakas din eh. Parang hindi niya na-diffuse, no? Paano yun pag ganun? Parang kasi nasa point ngayon, etong laban na to nasa point to ng ng kailangan kung ano yung i-expect sa'yo, mahigitan mo eh. Pakiramdam ko nahigitin ni Manda yung ina-expect sa kanya ng tao eh. Talagang, alam mo, ang nangyari, yung ina-expect mo nga, hindi pa yun eh. Oo, di ba? Hindi pa yun yung nangyari na para magseryoso si Manda na galit na nagsisigaw dyan ng... Di ba? Ang sabo ka! Na-expect niya yung, yung mga nasa pool ni Sak Maestro yung mga iaanggulo sa Yung kanya ilan, ni Manda. lalo na mga una, pero... Tumatagos no? Grabe no, parang ang ganda ng angulo ng pareho na napili nila. Pero siguro, kung ititimbang ko pa rin to, parehas sila ng dami ng punchline, pero kung sa bigat siguro, pakiramdam ko iba lang yung bigat ng impact nung kay Sak. Dahil siguro, alam naman natin na technical si Sak, pero nahigitan niya yung kaya niyang gawin. Alam mo yung para siyang ganito eh. Ang Joker, pag nagseryoso, may impact. Matik yun. Pero si Sak Maestro, technical na nag-joke, putang ina, lakas ng impact eh. Diba, alam mo yun yung parang, pareha silang may ginawa, pero mas, pakiramdam ko mas, Para silang mas, lumabas sa mas solid lang siguro. Tangina, dikit lang eh. Siguro yung pwede kong i-base to sa, kung pupuntusan ko to, tangina siguro 9-10 to. Ako Ganun ka eh. Ako yung medyo ako eh. Kasi dun sa yung joke, makapigil, hininga. Tapos bigla nagpapalit ng boses. May ano siya no. May alam mo may gimmick. May Mas gimmick may siya. gimmick. Okay, kanina medyo medyo tabla ako. Sige. Alam mo yun, Okay. Pwede kong i-consider yun. Pero kanina talaga medyo tabla ako eh. Parang mas gusto kong ito. dikit nga eh. Sa akin dikit eh. Dikit Siguro, nga eh, parang- bibigay ko to na, Ano ba? alam mo yun, pwede mo nga siya itablay sa madaling Yun nga, salita. yun Pwede nga. mo siya itablay. Pero siguro, kung pupuntusan mo ng kung ano yung mas mabibigat na linya, siguro pakiramdam ko mas may laro yung kay Sak. Alam mo yun, yung parang, tangina, iba yung round 1 ni Sak eh. Eh, yung mga puking ina pang round 3. Doon pa lang sa Mandarin. Tas yung S dadagdagan para maging slaughter. Dinagdag tong Yun, S, lakas di din ba? nun. Kumbaga parehas nilang napanindigan yung style nila. Siguro nagka-plus point lang sa akin si Sak Maestro dahil dun sa inaasahang putang ina nag-joke na naman. Pero hindi. Pero iba kasi sa live yan, yo. Wala ako sa loob niya na. Oo. Wala ako niyan sa loob. Pero Nandun dagundong. Sa labas.
Grabe yung round 1 ni Ni Sak Maestro. Sak Maestro kumpara sa ginawa ni Manda, parang medyo tahimik siya, tapos may kanting sigawan, tapos tahimik na naman. Hindi katulad nung Kay round Sak. nito, sobrang Lakas, lakas. di Parang nagbabibrate nga yung tinatayuan ko eh. Parang hinigitan, Nasa likod ako ng parang ano ano siya eh. Parang hinigitan ni Sak yung kaya niyang gawin sa technical na paraan. Di ba? Tapos si Masyadong Manda, parang masyadong makulay yung round 1 niya. Oo. Para hindi siya nag-stick sa isang style, sa isang tunog. tapos si Manda naman, ang nilakasan niya yung technical. Yung punto. Yung punto, di ba? Ano bang ano to? Yung sa about sa politika. Oo, yung hindi pa rin kayo nauga, nililindol na kayo, hindi pa rin kayo nauga. Binanggang bangga. Dikit nga to eh, siguro sa akin 9-10 to. Siguro kung hindi ganun kalakas yung Pero sa live daw, iba daw yan eh. sa live. Darang ang dami ko nga nababasa din sa post na na round 1, pinakamalakas na round 1 kay Sak Maestro. Sa buong sa buong event na to, pinakamalakas na round 1 daw kay Sak Maestro. Pero dito sa putang ina, halos hindi rin naman naiiwan yung kay Manda di ba? Siguro lamang lang talaga si Sak dahil dun sa gimmick ng choke. Yung pakiramdam mo yung makapigil hininga. Sige. Round 1, Sak ako rito. Dikit lang. Sige, 9-10. Sak din ako. Consider natin yung Oo. Bulag. Pero sa live daw talaga, iba daw talaga. Sak daw talaga. yan. Sak Maestro. Siguro dito na nga pumapasok yung iba pag live. Oo. Iba kasi dito sa video na parang yung ibang mga tao na parang sinasabi nila na ay, ano lang naman, paano nangyari yun? Bakit sa kitang-kita. Iba kasi na sa live eh. Iba sa live. Yung sa video. Yan. Sabi na, di ba, political na angle. Predictable ang puta. Wala naman akong pake. Yun yung parang yung na-topic natin sa isang video na parang porket ba na nabanggit mo na gagawin mo yung ganito, mag-ano ka, wala na ba siyang karapatan na na gawin yun? Siyempre meron pa rin, Pero para sa akin, yung mga pinredict ni Sak, tumagos. tumagos nga Tumagos, siya. oo. Pero yun nga, yung inaano ko parang katulad nun. Parang, di ba predictable? Parang hindi, parang asahan mo, i-angle talaga sa'yo yan kasi may, kumbaga parang, may bahagi na ng image mo yung ganung bagay, di ba? Parang, so, ako ba, pag sinabi kong, sigurado, ipapanatan mo ako na mamaya ng depressed, walang tatay, pag ginawa mo yun, talo ka na. So, pag ginawa ba ng kalaban ko, talo ba talaga siya? Oo, Pero yun hindi nga eh. naman ganun. Yun lang naman din yung ko. Parang tingin ko dun. Parehas naman yung BBM or BBS. Lahat sila ng bullshit, lahat ng BBS. Parehas na yan, wala silang pinagkaiba. Bullshit. Porkit taga Davao ako, sinabi ko ako'y agila. Tangina, lahat ng yun mga putang ina, sa panahon ngayon na importante, lahat tayo magkaisa. Game, sa ganun. Okay. Alam nyo ba, may binigay sa akin si Arik na personal na detalye. Na ang real name ni Manda, Nico Manuel Burate. Si Manda ko, hindi totoo yan. Burate. Nico Manuel Burate. Shit! Nico Manuel Burate. At habang nagsuscroll ako sa aking cellphone, ayun, si Nico Manuel. Bigla na lang nag-spawn like that Negro from hell. At tinanong siya sa Family Feud, ilang items sa high school, ilang items ba kadalasan pag sinabing long quiz? Sagot niya, 5. Ang ilang boses yan lang puta. 5. Tandong pa rin, no? Tandong pa rin sabi niya eh. Long quiz. Sagot niya, 5. Parang SpongeBob pa puta. 5. Sagot niya, 5. Pare, long quiz. Anong klase eskwelahan niya na long quiz, yung items 5? So para, ibig sabihin niya ng short quiz, ilang items? Isa. 5 items minimum.
Sabi pa nung nagsashabu, 5 items pala minimum. Anong klase ay, baka ka makulong. Good items sa tayo iniisip mo, yun yung sinasabing nalulong. Oh! Good items pala yung nalulong, no? Nalulong. Galing yun ah. Ganda ng laro doon. Tangina mo nalulong sa items, tapos yung items na... Items parang ano, may Items din kasi di ba tinatawag ginagamit sa... na term ng mga adik yung items. May items ka ba dyan, di ba? Alam mo ah. Hindi, naririnig ko yun sa mga narinig mo lang. oo. Akala ko. Okay, ina, no? Minimum. Anong klase ay, baka ka makulong. Baka ka makulong. Good items sa tayo iniisip mo, yun yung sinasabing nalulong. Diba? Kaya alam niyo ba ano ang rhyme ng Mandabaliw? Sigurado ko si Looney ay mapapareview para makita ang kabubuhan niya sa Family Feud. Biruin mo nag-rhyme ang Mandabaliw sa Family Feud. Ibig sabihin, ang magmukhang bobo dun sa game show, it was meant to be. Ika nga ni Tipsy D, that's your final destiny. Sinabi pa dun, representing sunugan with all the fire and inflammation. O nirepresent mo ang sunugan kasi survivor ng cremation. Biglang na-brain freeze dun sa items recitation at nagkamit ng 0 degrees, parang high school graduation. Oh, 0 degrees, high school graduation kasi sa college na yung degree. Alam ko hindi niya yung nag-gets kaya bobo siya eh. Alam. High school graduation. Kasi para siyang siya yung parang pinaaral niya pa sa school yung anak niya sa same school. Walang growth at development sa present environment. Kumbaga hindi siya nag-level up. Yun ang effect ng confinement. A living relic from time when prime is bred with indigence, direct descendant, nagsettle lang sa Sentinel Island, parang sinaunang rogue knight, na no read at no write. Through rainy days and cold nights, he has trained his whole life. At kala niya sapat ng kanyang skills para gawin tong close fight, pero pagdating sa battlefield, namatay ng drone strike. Tanong ko kasi, namatay ka lang ng drone strike, si Manda. Kaya tuloy ang buhay mo. Anong Wala ka na pinapoint pala. niya dun? Ewan ko nga, parang... Parang sobrang upgraded na nung nakalaban mo. Kasi kumbaga ang inaral mo yung pang mano-manong ano eh. Tapos papatayin ka lang pala ng sobrang advanced na ano. Oo, di ba? Yung kaya yung pinopoint niya. Sige nga. Through rainy days and cold nights, he has trained his whole life. At kala niya sapat ng kanyang skills para gawin tong close fight, pero pagdating sa battlefield, namatay ng drone strike. Di ba? Oh, pero, Drone strike. hindi, parang, ewan ko kung anong, siguro ganun, pero, Parang ipinapoint niya na napakalayo ng agwat natin. baka ganun. Pero, ano siya eh, parang, ano ba? Parang, siguro pampainit lang din ng ano, masarap pakinggan yung rhyme. Rhyming niya, oo. May mga ganun na parang Close palab, fight, kailangan ng drone palabo strike. pa. Mahilig si Sak sa ganyang rhyme eh, na parang sarap sa tenga. Kumbaga hindi ka makakadikit eh. Kung close fight, hindi puta drone strike ka strike, tatama sa O baka sabihin niya na parang drone kasi mataas. Sobrang taas nga, O parang baka ganun. ganun, posibleng ganun yung point. 'Di ba? Kaya hindi ka makakadikit, ang taas nun eh. Posible, di ba? Ganun Hindi nga, natin alam. yung ibang level. Kasi napatay ka lang ng drone strike, si Manda. Kaya tuloy ang buhay mo. Wala ka na pala. Nag-promise ka sa akin mag-exercise ka. Oh, puro ka lang dada. Nabawasan ba timbang mo porket walang kilos at gawa? No. Walang kilos at gawa. Kaya nga, wala siyang kilos at gawa. Kumbaga, if you talk the talk, you walk the walk. Kasi para siyang si Stephen Hawking. You can hear him talking, but you'll never see him walking. You can hear him talking, but you'll never see him walking kasi, yan. Wala kasi siyang long-term goal sa kanyang lesson plan. Sa kaka-short reels mo, naging short na rin ang attention span. Imbis na shortest to longest, sa shortest to longest. Kulang-kulang kung mag-isip. Yung left brain, doing right. Yung right brain, there's nothing left. Kaya, puro brain rot kung mag-isip. Diba? Puro joke sa brain rot kung ang mag-isip. Tapos puro brain rot ang pinang-udyok.
Hindi baliw kung puro brain rot ang tawag dyan, bulok. Kaya kung kanina yung imahe na pantunog na naitaboy, ngayon na may bulok na dagdagan na masamang amoy. Kaya sino? Sino mas baliw sa atin? Sino mas baliw sa atin kung sa first round ka lang malupit? Hinihintay ka nilang mag-choke para malaglag ka na naman ulit. Tapos, ang haba pa ng yung rounds, dinidis mo yung lunatic. Parang buhok na nung panot kasi hindi na yan babalik. Tapos mawawalan daw ako ng bait. Sino ang pagtitripan? Tarantado, tinawag mo nga drip bag si Shernan. Tapos kay Husky at kay Lipcram, na body bag ka at nadali. Kaya huwag ka masyadong arrogante, di wala ka pang natatalong komedyante. O kaya, binigyan ko siya ng dahilan. At marami pang iba. Pero sa tulad ng kanyang long quiz, sapat na yun. Naglaban na ba si Lip? Tsaka si Manda? Hindi, ang sinasabi niya, binabanatan niya yung sarili niya dyan. Sarili niya binabanatan niya. Sarili niya ba? Okay, sorry. Feeling ko, ganun. Kasi parang puro sa kanya yung sinasabi niya eh. Nagulat ka. Okay, sorry. Husky at kay Lipcram, na body... Kasi mas baliw siya. Yun yung Oo. sinasabi niya. Tapos bigla siyang, Okay. biglang tinitiran kung ano sinasabi niya kay, na parang para sa kanya talaga. Yun yung ano ko. Okay, sorry. Hindi, yun yung kasi parang ang labo nga na parang, ha? Pero hanggang sa parang parang para sa kanya yun. Parang ganun. Hindi, wala naman siya sinabi, parang bigla na nang, ewan ko kung nakaligtaan ko lang, pero parang bigla niya na lang sinabi na binabanatan niya si ng ganun, pero para sa kanya talaga yun. Singatin natin. Dali. Kaya huwag ka masyadong arrogante, di wala ka pang natatalong komedyante. O kaya, binigyan ko siya ng dahilan. At marami pang iba. Pero sa tulad ng kanyang long quiz, sapat na yung 5. Pero nung nag-umpisa ko magbilang sa aking daliri, di naman siya aking sinisisi. Baliw na nga si Sak ang kinakausap yung sarili. Di ba? Ano? Di ba? Hindi lang din nag-gets ng tao. Kasi parang hindi niya nilatag eh. Kahit ako naano ko Akala ko si Manda yung sinasabihan niya. Wala siyang sinabi na anong sasabihin mo sa akin. Wala nga Wala diba? ba siyang sinabi na kalaban mo, parang nagdroga ka. Di ba? Parang ganun. Yung pala yung setup niya. Okay. Sinong baliw? Okay, yun yung point na baliw, kinakausap yung sarili. Okay. Sayang hindi siya nag-pay off ng maganda. Kaya, stupid piece of ako'y nag-isayo ng labis. To kill his mother, ako'y nagbuhos ng dugot pawis. For this dumb son of a... Ako'y nangakong magpa-practice. So I don't need to swear para i-keep lang aking promise. Kahit pagano ka punyet, I won't upset the crowd. Sa atmak ng mga put, please just settle down. Kaya wala akong curse words to prove that I won't F around. Babasagin ang sumpa, wala rin curse tong second round. Medyo parang Yung mga paano niya, pa-starter niya, no? Parang konti lang naman, di naman ganun kaano. pero makikita mo na parang iniisip niya yung kasunod niya sasabihin. Nalilito-lito siya, no? Oo. Ayun. Medyo medyo kaya siyang talunin dito ni Manda kung ganung Perfect. Manda pa. Hindi, yung Manda nung round 1. Ilumabas, okay. Sige, tingnan natin. Bubulol-bulol na. Expired na to. Lalak na yung panga. Yo! Retiro ka ng retiro. Pero balik ka din ng balik. Ano ka, kalapate? Para kang batang naglayas, tas bumalik din sa bahay kasi walang pamasahe. Karir mo matagal ng patay. Isa ka na lang espiritu. Kaya kahit tawag ka ng tawag kay Looney, hindi ka naririnig nito. Kaya panay paramdam ka sa kanya para labanan. Puro call out tong banong to. Hindi matahimik tong multo kasi hindi nagawa yung gusto. Siya daw si Dr. Doom na panay hamon kay Loons. May karamdaman siya kaya hindi pa makabalik. Para lang matawag na magaling, nagtatawag ng may sakit. Wala nang amor sa'yo si Looney. Kaya ang labanan ka, ayaw na niyang gawin.
Parang anigma lang kay Apex nung anib. Ayaw kanyang harapin. Ang cute ni Manda, eh, no? Ang cute ni Manda na parang... Hindi siya makatingin kay Harik eh. Parang ano? Parang siyang ano, parang... Ano ba? Parang... Ang sarap niyang kaibigan. Ganun, parang, ay, tingin mo. Parang, Bait yan si Manda, ang bait Bait yan. yan sobra. Kasaka na, ano ko din yan, tropa ko din yan. Kaya nga, alam mo ba, sparring ko yan? Pre, tapos ka na. Ikaw, pre, tapos ka na. Tara, ano tayo, practice tayo. Oh, tatawag kami. Pre, pre, pagka ano, sana makalusot tayo. Ako, gusto ko hanggang semis lang. Tapos pag nakalusot tayo, pre, ano, ganyan. Eh, di tayo maghaharap, sabi ko. Oo nga, last practice na natin to. Gago. Gago, let's practice. Oo, last practice na natin to. Oo, last practice na natin to. Hindi na tayo makakapag-practice. Tayo na magkalaban sa susunod kung sakaling mag-a-advance tayo. Sabi ko sa kanya. Nangyari nga, no? Kaya nakakalungkot, hindi kami nag-chat. Hindi kami nag-chat, hindi kami nag-usap ni Amanda. Hindi kami nag-usap ngayon. Gago ka. Kaya na. Yo! Reping niya, Jesus Christ. Ang ina mo, weirdo. Pati sa flip top, dinadala mo si Jesus. Alam mong puro tayo devil dito. Kung talagang nasa puso mo si Kristo, parang Elvis, umalis ka sa flip top at maglingkod ka sa tao. Kung ayaw umalis, ako nasisipa dito sa Kristiyano na parang Ronaldo. Kasi ako'y labang pang retiro. Yung batang rebelde nga, binata ko lang dito. Si Harlem, binalik ko sa dagat, kapiling na si Nemo. Si Saito, inasok ko sa lata ng nido. Kaya hanggang ngayon, nag-aalangan pa ding labanan ako ng Basilio. Grabe daw ako manlait sa Bisaya. Eh, pasensya na, rap battle puto. Grabe daw ako mang-insulto sa Bisaya. Eh, anong magagawa ko kung ang pagiging Bisaya, malaking insulto? Lagi kong tinatanong yan, na parang, si Manda kasi Joker eh. Halimbawa, Joker siya. Kumbaga, ma-adapt pa rin kasi, bagay, hindi, battle lang naman yan. Alam kong gets naman ng mga Bisaya yun. Pero hindi lahat. Oo. Tatanggapin pa rin kayang kalugod-lugod si Manda pag tingin mo. Cebu siya. Oo. Or Davao. Kasi si Vitrum nung pumunta siya doon, hindi niya pa binabash mga Bisaya. Doon niya mismo binash mga Bisaya eh. Hindi, Si binabash Vitrum. niya nung. Binabanatan niya yung laban nila. Pero hindi nga, kasi yun mali kasi ang pagkakaano ng ilang mga Tagalog. Kasi ginawang panlait ng salitang Bisaya na parang mula noon pa. No? mula noon pa, nakasanayan yan sa mga sinauna pang mga ano natin. Kung siguro mga, na parang, iba yung tingin nila sa mga Bisaya. Ako never bumaba yung tingin ko sa Bisaya na anong insulto sa Bisaya. Ako kahit may, halimbawa, ibang mga kaibigan ko, Bisaya ang po, dinong forma, Bisaya. Anong Bisaya? Gago ka ba? Parang inaano ko yun. Hindi, kung sasabihin Bisaya, mamaya, hindi yan Bisaya. Ba't sila sabi mong Bisaya? Dahil sa forma, mali yung, kumbaga, itinatama ko sila na, ibang anlahi ng Pilipino yung mga Bisaya, pero hindi sila, hindi insulto yung, so maling term yung ginagamit mo. Sabihin mo Baduy, pero kung sasabihin Bisaya, parang nakasanayan na rin yan na parang, stereotype na rin. Mismo. Na kapag ganun, Bisaya to. Alam mo ba, ako kasi, ang province namin, Quezon Province. Pero ako, lumaki talaga ako dito na, sa Metro Manila. Ang nangyari, yung ibang mga kabag-anak ko na taga-probinsya sa amin sa Quezon, pag lumuluwas sila ng Manila? Oo, dito, sa atin, sa Metro Manila. Ang nangyayari, parang, yung ibang mga kalaro namin, ay, Bisaya ka magsalita. Ganon. Minsan nga kahit ako, aminado ko, nalilito ako pag nakarinig ka, hindi ko alam dati yung mga Ilonggo. Hindi ko alam yun eh. Yung, basta makarinig ako ibang tono ng punto. Bisaya na para sa akin eh. Parang Bisaya yung pagkakaalam diba? ko. Parang ganon. So, nagiging, pero yun, sana din, ang mali din kasi ng ibang mga magulang, ibang mga na parang hindi na itatama na parang sa kanila din naririnig yun na kapag sinabi bang pag ganun ba Bisaya na maling parang parang
ano mo, sige, balik na rin natin. Uy, gogo, Tagalog, Diba? Parang, wala namang ganun eh. Bakit? Kasi hindi siya naging stereotype na ang Tagalog. Parang ang nangyayari pa nga, porket Tagalog, parang, kailangan, maangas ka. Mali, hindi ganun. Naging, Mismo. Diba? Nakasanayan, Tingin ko. Bakit sa Kapampangan, hindi naman nila nilalait na ano, uy, gogi Kapampangan. Oh, Parang ganun lang din yun eh. Mismo. Di ba parang, ay, Batanggenyo medyo na ano eh. Pero nakakatuwang bagay sa Batanggenyo. Parang hindi naman siya nilalait na ano. Parang, nakakatawa lang, ay, gogi Batanggenyo. Parang ang cute pakinggan. Sarap nila pakinggan. Mismo, ganun nga siguro talaga. Gago to si Manda talaga eh. Hindi, alam mo talaga naman, eh. gets naman natin yan na battle lang yan eh, battle battle lang. Pero yung sino yung tinatopic ko ngayon hindi para ano si Wanda, baka isipin mo porque magkalaban kami. Tinatopic natin dito yung ano lang, yung dun lang sa sinasabi ko nga na parang hindi dapat gawing pang-insulto yun. Pero sa battle, naiintindihan natin kung bakit. Nagagawin mo talaga siya dahil pag ganyan yung kalaban. Pero sana maintindihan nyo din sa Manda na battle lang yan, huwag joke, masyadong ano lang pinapersonal. Ayun lang naman. Malaking insulto. Kung pikon, wag mag-battle rap. At sa fans, wag manood kundi tanggap. Ibang klase ba ako komedyante kasi nagpapatawa lang ako pero may umiiyak. Kayo rin naman eh. Malalakas din kayong mangasar sa mga Tangalog. Yeah, Kahit yung mga mukha nyo, iskwalado, para kayong naglalakad na regalo. Inaamin ko na Saan yun yung rhyme yun? Iskwalado. Eskwalado ba? Oo. Pagkarinig. Mga naglalakad na regalo. Eskwalado ba? Iskwalado. Kasi ang ano siya, nag-post siya sa ano? Tangalog. Tangalog. Yung mangasar sa mga Tangalog. Kahit yung mga mukha nyo, iskwalado, Iskwalado. para kayong naglalakad na regalo. Dapat Tangalog. At mga mukha nyo, Iskwalado. eskwalado. Mas mahaba pa. Oo, ano kayo naglalakad na regalo, dat ganun. Masyadong nakadikit. Inaamin ko na di mo ako kayang mag-isa at sulaw. Kapag kakalaban mo ko, bisayang magbihis kahit magsuot ng sandot pulaw. Kasi ba... Gago! Sinakupal! Iba to, ito na yung ito na yung mandang Sandot pulo. Sandot pulo. Gago mo. Kahit yung mga mukha nyo, iskwalado, para kayong naglalakad na regalo. Inaamin ko na di mo ako kayang mag-isa at sulaw. Kapag kakalaban mo ko, bisayang magbihis kahit magsuot ng sandot pulaw. Kasi backstep yung ulaw. Backstep ulo. Yung ulo ng Bisaya, ba't ganon? Mukhang aquarium, tupperware, ano ba yung tatay nyo, karton? Oops! Ito yung delikadong Manda na inaantay ko. Yan yung sinasabi ko kanina, na si Manda, nagmukha siyang malakas lalo dahil nag-technical siya. Nabihira, hindi man technical, yung punto ba? Na lumakas. Seryoso. Oo, nagseryoso, na Na lumakas. parang alam naman natin na ang mga joker, parang ikaw, Oo. pag nagseryoso ka, Malakas tingnan, di naman ba? kanino ka Oo. ba nagseryoso? Kay Fruz? Kay kay Saint Ice, pero hindi ganun kalakas, di ba? Fruz, Oo. pare. Kay Oo. Fruz ka nagseryoso ng grabe Tapos, ganun. si Sak Maestro naman, yung pagiging technical niya, na doble niya. Nang hindi siya nagpapalit ng sandata. Alam mo yun, parang, tangina kaya. Ganun eh. Pero ito yung sinasabi kong tangina, ito yung Mandang mahirap talunin na classic Manda. Na malakas siya sa style niya. Galing sa Sulaw. Pulo. Galing dun. Oo, sa box, no? Yung pa-box, yung Tupperware. Kaya ba't ganon? Mukhang aquarium, tupperware, ano ba yung tatay nyo, karton? Oops! Yung comeback mo kay Shaboy, ang galing, hindi nag-choke. Kaso yung mga banat about lang sa healthy lifestyle, rapper ka ba o fitness coach? Nag-shadow boxing pa, mukhang tanga. Sino ka? Si Manny Pacquiao? Ako naman si Paul Mayweather. Pwede ding ikaw, ako si Canelo Casangtres. Ikaw naman si Alexander User. Hindi mo ako masisintak sa paboxing-boxing mo dyan, haking ina ka. Walang magagawa yung boxing skills mo pag
nilason kita. Kaya kitang bugbugin habang Pag nilason kita, tangina wala talaga yan, patay ka dyan. Lasunin ka pa naman eh. boxing mo dyan, aking ina ka. Walang magagawa yung boxing skills mo pag nilason kita. Kaya kitang bugbugin habang natutulog ka. Don't test me. Kaya anong healthy living? Baka ilibing kita ng healthy. Kulit neto eh, no? Biglang nag... Gago. Kaya anong healthy living? Baka ilibing kita ng healthy. Kulit neto eh, no? Biglang nagpapayo tapos maninisi. Lalaiting katawan ni Shaboy tas i-compare sa sarili. Iyayabang yung pang-construction niyang katawan. Habang nilalait si Shaboy na malaki tiyan na parang wala si Bergie sa harapan. Grabe ka naman sa malaking tiyan. Hindi lang Gago. siya ang tinamaan. Shoutout kay Derek Bergie, yung cameraman ng Bargain. Tsaka yan, kumukuha rin, nag-shoot din sa flip top. Si Derek Bergie, yung kaibigan naming malusog. May-ari ng shift. Oh, Shift Clothing. Grabe ka naman sa malaking tiyan. Hindi lang siya ang tinamaan. Pati kami ni Kuya Kebs ay nasasaktan. Dinamay din si Romano at ginawang example kanyang ending. Patay na yung tao, respeto naman sa pamilya at kay J. King. Kala ko pa naman concern, ang lumalabas, victim blaming. Di ka nagtuturo ng body shaming. Tawag dyan, body shaming. Mali. Hindi ka nagtuturo ng healthy living. Tawag dyan, body shaming. Shaming yung pala. Yan na Oh, dyan. oh, Ano ba ako nun? Edit boss! ba? Edit boss ah. Hindi ka nagtuturo ng healthy living. Tawag dyan, body shaming. Gumanda pa. Gumanda pa, di ba? Hindi, kasi joker eh. Parang, Di ba? Gumanda Gumanda pa, gago. Iba yung nagkamali niyan. Oo. Hindi Gumanda na- pa ang Grabe. Si Raul. Edit ko sa... Edit ko. Baka nga yung hininga mo eh, mauna pa sa aming mapatid. Kahit malakas ka, pag tadhana nagbiro, di ka masasagip. Yung hulingan nagpayo sa akin na bawasan bisyo ko, nauna pa sa akin madeds. Si Doc Willie o nga na magaling magturo sa health, di pa din magaling sa sakit. Oo, buhay kayang pahabain, pero lahat merong end. Ako naman magpapayong kapatid. Sa mundo, maging masaya ka lang at mabait. Huwag kang bobo, huwag kang kupal, at para maayos kayong mag-isip, huwag gayahin si Sak, huwag kayong mag-addict. Malinis yun. Manda baliw. Manda yun. Parang yun yung round ba ni Sang Maestro kanina? Na mahirap sabayan. Puta ko ilo mo. Malinis na manda yun. Malinaw. Sige, tingnan natin round 3. Grabe to si Manda. Nakakatakot. Di ba? Dapat kasi di mo laot dito eh. Gagi, okay nga yan eh. Bukod sa napapanood nare-review natin, di ba? Nare-review natin. Gagi, Di ako makapag-react ng totoong reaction ko eh. Pinipigil pala kahit magaling to, kailangan kong pigilin. Di ba? Kahit magaling. Ay, nako. Tanong kita, nag-message ka sa akin noon. Totoo? Maghingi ka sa akin tungkol sa ng information. Binigyan kita, naglaan ako ng panahon at sabi mo sa akin, isa ko sa iyong mga inspirasyon. Totoo hindi? Totoo, di ba? Kapal na mukha para bumoses. Parang kini-question niya yung desisyon, wala ka palang alam sa choices. Gusto mo ng basic na analuhiya sa sinabi mo, basic na analuhiya? Para magaling ka mag-battle rap at mahusay ka maglinya, tinuturuan mo rin si Anigba paano patakbuhin yung liga. Kapal na mukha. Oh, hater talaga to sa mga Bisaya. Sabi niya kasi kay Van, unang salang dodong. Pabalikin sa Mindanao at sa Visayas. Ubusin namin mga Bisaya parang mga katulong na pinalayas. Tanong ko lang, di ba nag-umpisa naman sa mga events yung mga bias na pananaw? Pero bakit kami nadamay? Wala namang events dun sa Davao. At paano mo masasabi na bias kami sa Mindanao kung ako mismo niluto yung battle ko kay Zero Hour? Di ba? Pero may nanig ka ba na reklamo?
Ako pag unang apat ko pa nandito, ramdam ko bagong ikot ng bola. Di man lang ako magpakitang gilas kasi di man lang ako pinaporma. Bago pa ito nag-umpisa, nagwakas na agad ang istorya. Tulad lang sa nangyari kay Rene Baterbonia. Di ba? Ito nangyari kay Rene, rest in peace, Bobet, we love you. Yun ang aking isa buhay champion. Kailangan pang malunod para lang pamilya makaahon. Ayaw ko na sana bumate, sabi di na mo padayon, but I'll swallow my pride and I'll eat a group of lions. Ano, hindi to Bisaya versus Tagalog. Hindi naman to jokes versus lyricismo. Hindi ko alam kung galit ka sa mga Bisaya, pero lahat tayo Pilipino. Tapos sasabihin nito, lalo to, mayaman versus mahirap, taga-syudad versus probinsya. Gago pag dapat lahat ay maging patas pag-usapan ng hustisya. Kanina ka pa, sa tingin mo lamang ka sa antas, porket ikaw yung Tagalog na mapagmataas. Ako, nilalabanan kita sa lingwahe kung saan ka malakas. Para lang tayo yung magpantay, ako pa nagpakumbaba. Nag-adjust. Nararamdaman ko dito, ito sinulat to ni, pakiramdam ko lang, sinulat to ni Kuya Sak ng puro damdamin. No, alam mo yung puro, kasi kanina, makikita mo yung kung gaano ka technical yung mga ano niya. Ito nakikita ko dito, ano pa rin, may laro pa rin. Yung Pero, taas baba, yung adjust, pero hindi, makikita mo ano di ba? Hindi na siya ganun kakomplikado. Oo. Para siyang, ano lang, parang may, gusto ko to sabihin. Oo, parang ganun nga yun, parang puro damdamin to eh. Mula sa puso ba? Para lang kami magpantay, ako pa nagpapakumbaba at nag-adjust. Kaya, real talk man ha, porque tumasya pa yung nangyari, hindi ibig sabihin tayo magkasing lakas. Kung dito'y sa buhay, hindi never magkukruise sa ating landas. At kung tunay ka malupit, hindi ka magre-reklamo, ako'y lumalampas. Sabayan mo ako dagdagan, hindi yung ako pa kailangan magbawas. Tapos, ano pa sinabi na ito kanina? Hindi yung ako ang magbabawas. Kasi, di ako magbabawas kasi ako nag-open ng door for the six threats. Galit siya sa mga Bisaya, mga homie. Ba't galit ka sa mga Bisaya, mga homie? Pero sa battle rap, ang holy. Trinity, si Sak, si Loni. At si Six Threat ang yung Lodi. Para kang sinasamba mong gods ay si Odin, Thor at Loki. At ang ginawa mong big three ay si Jordan, James at Kobe. Kumbaga, we took over the whole scene. Itong flip top naging trophy. Para lang Dota Pro Team, mga Bisaya na mga OG. Kasi, parang Bisaya na mga OG kasi I paved the way for the Six Threats and the J-Blocks. Hindi mo yung maintindihan. Mula nung ako'y nakita gumara yung mga Bisayang MCs sa from different regions, sumama. One-on-one tong battle, pero ako nag-lead ng krusada, pero nag-claim ng dual victory yung Legion Commander. At maliban doon, sinabi mo kay, sino to? Sa huling laban niya, sinabi niya kay Ban, ang tingin niya sa mga Bisaya, maliit at small, mga mukhang kargador, tagahalo ng simento, bato-bato at mga mukhang boksingero. Mukhang boksingero, nandidis ka pa. O totoo naman talaga, kanina pa nung round 1 natin nang nakumpara. Di ba mukha ng boksingero? Sino ba naman di matatawa? That all this fucking time ay Bisaya ka rin pala. Di ba? Tangina, Bisaya ka rin pala. Kaya kung nagbubuhat man ako ng bangko, Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Sa pagbuhat ko ng bangko, Manda, pinaglalaban rin kita. Kaya ito, alam mo, sana ko naiirita. Tulog kayo, di ba? Tulog kayo, tapos yung crowd sobrang reactive. Sa kababawan, ibig sabihin, dumadami ang bobo at ang pinasta sa panganib. Parang history repeats itself. Lahat ay naging counterproductive. Parang pinili nyo lang ulit si Tukel kesa kay Balakid. At maliban doon, dapat ilagay mo sa tamang lugar ang mga pagpapatawa. Kasi ako, with the battles that I've been watching daily, na-inspire ako at na-motivate na hindi na pwede maging lazy. At sasabihin ko, I know that all my fans might fucking hate me. Pero ang goat ng battle rap ay yung idol kong si Shady.
Ba't kayo natatawa? Nagbibigay ako ng compliment. Did I say something crazy? Pero gusto ko lang sabihin doon kay Chap, the way that he's been acting lately, it's like taking candy from a baby. There ain't no one that can save me. Ang yabang-yabang pa ng tupuri hanggang napatamaan kay Justin Gaethje. Ang dami ding bandwagoners. Isa to sa mga bandwagoners. Real talk. Bandwagoners, sabi nga, they were there from the very start. Saan kayo nung bumaha? And when the skies were getting dark, lahat na lang ng klaseng hayop, acting like they played their parts. Pati si Noah gusto na sumakay sa aking redemption arc. Kaya ano, real shit ha, kanina tinanong ko siya tungkol sa inspirasyon. Panda, alam ko mga fans, pipiliin nila dito ko totaon. Kasi ibabase lang nila tungkol sa preparasyon. Pero sa kapwa ko MC, sa buhok nila si Hansel Bon. Ultimo kalaban ko ngayon, ang gusto ako magkampiyon. Real talk. Kaya from the vow and I made the vow, represent for me in the now. Respect the past to build the future, but I always mind the now. Sayang na parang hindi niya masyadong... Ito tinitingnan ko pa rin ano eh. Tinitingnan ko pa rin ano si Sak eh. Alam mo yung kung matalo siya dito, hindi magbabago yung tingin ko na ano sa kanya. Kung gaano siya kalupit. Nandun pa rin siya sa ano eh, kasi kung nakabalik nga siya sa ganyan eh. Alam mo yun, di ba? Dati pa naman ganyan siya eh, pero nakabalik siya sa ganyan dahil alam natin, kaya niya naman talaga eh. Di ba? Kumbaga, kahit hirap, putang ina mo, napakalupit mo pa rin. Naipakita, yung round 1 niya kanina, puking ina, di ba? Yun yung classic na Sak eh. Kumbaga, kaya niya pa rin. Sabihin na lang natin na nahihirapan siya sa preparasyon, sa pagkaabisa, pero tangina men, props sa mga ganong, ano na, sige nga, sino pa ba mga old gods dyan, bukod kay Shea at Sak Maestro na aktibo, na ganyan pa rin kalupit. Di ba? Tingin mo ba yung mga ibang old gods na nasilayan natin, ganyan pa rin kalupit pag sumampa? Yung iba nga, pakiramdam ko, kaya hindi na nabalik, ramdam na nila eh. Na parang hindi na nila kayang sumabay. Di ba? Yung pagbabalik ni Sak ng ganyan, ina sabi ko nga, nung nilabas yung lineup nyo ng Isa Buhay, isa si Sak sa mga alam kong putang ina, isa to sa mga pwedeng magkampiyon. Kasi ang dami ng babash yun na wala yung si Sak, ganto ganyan. Na hindi naman natin masisisi, pero tangina yung etong pinakita niya dito, alam mo to, yung parang tingin ko kung mas makakalaban pa to ng mas halimbawa, hindi, ako pwede ko pang sabihin, pwede sila magharap ni Mot eh. Para sa akin, pwede sila magharap ni Mot. Kaya niya. Kaya niya pa. Alam mo? Kaya niya pa. Siguro dahil eto, nakita ko lang na puro damdamin tong round 3 ni Kuya Sak eh. Pero kung nag-focus siya dun sa ano, no? Ito kasi parang tama ka nga, gusto niya na lang sabihin yung gusto niyang sabihin eh. Sa round 3. No, parang hindi man ganun magkampiyon. komplikado. Di ba? Sinabi niya rin man, hindi man ako magkampiyon. Pero kung gusto mo talaga makumuha yung kampyonato, huwag mo sasabihin yun. Ngayon nga eh. Pero nakita ko nga rito, kasi iba yung laro niya nung round 1 eh. Dito sa round 3. Ito talaga damdamin to eh. Kita ko damdamin to. Sige, pakinggan muna natin round 3 ni Manda. Ayos ba tayo dyan? Haba ng oras, disqualified na to. Yo! Kala mo ba sasabayan kita sa bars? Tangina, hindi ko kaya. Eh yung mga kaya ko, kaya mo ba Brad? Meron lang akong direktang sapak na kayang basagin tong adik, yung head makakrak. Ikaw, puro ka lang naman English para magmukhang henyo sa lahat. Alam niyo naman ng Pinoy, makarinig lang ng nag-i-English, natatalinuhan agad. Kayong mga sa Taglish nagbababad, tingin ko sa inyo ang wawak. Lalo na yung produkto mong didelaan ng yung bayag, magtunog saklang pag nagrarap. Tapos overtime pa, madaya oh. Para madami mabanggit, paano ka naging writer na siksik kung yung mga simple mong compose, di mo kayang makompress? At ano na lang silbi ng turna? At ano na lang silbi ng rule sa turna? Kung hindi papansinin yung mga time na nag-excess? Kung hindi susundin yung rules, I guess, para mo na rin sinabing pwede kitang sapakin sa bayag kahit naglalaro lang tayo ng chess. Motherfucker! Laban niya kaya, sir. 2023 yon, sabi niya. Sabi mo, sa drugs tumigil ka na.
Then laban mo kay Shaboy, 2026, sabi mo, 2 years ka nang walang drugs. So, 2 years minus 2026, 2024. So sa taon na yun, bumalik ka. Ano ba talaga? Pag sinabing tumigil, totally stop ha, hindi nagpahinga. Sinungaling ka! Sarili mo, niloloko mo lang. Sabay babanat pa ng panalo bigayan sa bongbong era. Paano mo alam? Hirap mong paniwalaan. Parang niya kinakampanya mo, kakagigil. Kasi paano kami maniniwala kung sa buong termino ni Duterte, hindi ka napatigil? Taga Mindanao ka pa niyan. Tibay mo naman, pre. At pasensya na Hindi ako. ba siya umulit ng ano? Ng Angulo? Oo. Si Manda? Oo. Ibang umulit siya pero ibang atake. Kasi parang yung kanina yung hindi epektibo yan kasi boy ka pa rin. Paano? Di ba may line siya ganun kanina? Hindi naging epektibo yung war on drugs kasi hanggang ngayon buhay ka pa rin. Ano ba ngayon? Ngayon parang hindi tumigil. Parang niya kinakampanya mo, kakagigil. Kasi paano kami maniniwala kung sa buong termino ni Duterte, hindi ka napatigil? Taga Mindanao. Parang parehas ng point, no? Hindi, magkaiba siya pero... paano ba? Iba yung pwedeng pareho na ano pero magkaibang paggamit. Ewan ko kung anong point dito ni ano pero para sa akin okay lang naman kasi Okay lang, maganda oo. pa rin naman yung pagkakagamit. Hindi, parang yun lang din yung naisip ko Di, kanina. parang na-bring up lang ulit Oo. kasi nga dahil dun sa parang inopen niya ulit na parang Hindi tumitigil. yung kinuwento niya na yung laban niya kay Acer parang sinabi niyang ano na siya. Ano daw? Huminto na. Umindo na siya. Mm. Tapos yung laban niya kay ano na 2026 daw. 2 years na daw siyang Minus 2, 2024. 2024. Bumalik siya. Tapos bumalik. Ibig sabihin 2024 na Bumalik siya. ka ulit. Oo. Parang ganun. Kapanyan, tibay mo naman, pre. At pasensya na ako, binalik ko yung drug angle nung round 1 ha. Yung drugs, binalikan mo din kasi. Okay! Ang ina, ang galing, gago. Gago. Okay, di ba? Siya na rin nagsabi Oo. na parang bumalik siya ng angulo. Di ba? Kasi yung drugs tangina, binalikan mo galing, din galing, kasi. galing. Ang galing no. Galing. Kumbaga, kahit ako, nabili ako ron. Nabili ako doon. Kasi nga, inaano ko kanina eh. Sabi ko, tangina, umulit ba? Umulit siya ng angulo. Galing na, ang galing. Okay, Magandang okay, game. okay. game Ganda, plan. ganda, ganda nung pagkaalagay niya. Ganda, oo. Sabi sa'yo, may dahilan yun eh. Kung bakit eh. Galing. Kapanyan, tibay mo naman, pre. At pasensya na ako, binalik ko yung drug angle nung round 1 ha. Yung drugs, binalikan mo din kasi. Tapos galit Hindi ka ako sa sanay. Hindi ako sanay. BBM. Panindigan mo pagiging kritiko. Kasi ang DDS galit sa adik. Magalit ka sa sarili mo! Pero nagbago na talaga yan. Para daw sa pamilya niya. Ha, alam mo, dapat dati pa. Kung naririnig ka lang ng iyong ama, baka namura ka kasi ngayon ka lang nagbago kung kailan patay na siya. Nagbago daw kuno na pamilya ang rason. Buti ka nga, nagbagong buhay pa. Eh, paano yung mga napatay? Hindi na nabigyan ng pagkakataon. Pare-pares lang naman tayong tao. Ba't parang yung trato sa'yo ang taas? Kahit sa flip top, ba't parang kailangan pa naming magmakaawa na maghanda ka? Kahit alam mong sa battle, preparation is a must. Kaya anong 2 days prep, mahiya ka? Sarili mo, naririnig mo ba? Lakas na lakas sa sarili, pati kay Looney at Shea, panay parinig ka pa. Pero sa kabilang banda, support pa din sila sa'yo at bumili pa nga ng album mo para marinig gawa mong kanta. Pero FYI, yung album hindi nakarating, wala ka namang narinig sa kanila. Kailan ka pa natutong mang-scam? Para kang si Slack. Totoo ba? Hindi ko lang. Pero FYI, Bullshit yun ah. Sabi ni Kesak, bullshit yun ah. ang album mo para marinig gawa mong kanta. Pero FYI, yung album hindi nakarating, wala ka namang narinig sa kanila.
Kailan ka pa natutong mang-scam? Para kang si Slakwan, ha? Aawayin ko kayo lahat. Parang Apok pag nagsimula ng mag-Facebook. Lagi may ganyan si Manday, no? Ano, one-liner? Pati yung mararamdaman mo yung linya ko para paglaplapa sa bingot. Nakakatawa ang paniniwalang magcha-champion ka, parang paniniwalang paru-paro si Sendok. Mas mukha siyang bubuyog na nakadapo sa eko. Tuloy ang kapaliwan ng Manda. Ako'y wala ng preno. Pas kay Unicorn Poison, mga banu naman yan pareho. Sa pool. Gago ka, ha? Tangina, review ka pa. Ay, Lumusot yung kamay mo. Lumusot yung kamay ni Mando. gago ka, tropa tayo, ha? Wala nang usapan dyan, ha? Gago. Pas kay Unicorn Poison, mga banu naman yan pareho. Si Shay lang naman dito yung akin nire-respeto. Kung pwede lang sana, sa finals na kami dumiretso para masabi ko na yung aking sikreto na putang ina. Gusto kong sampalin ng T-Rex si An Mateo. Akala nyo kayo lang mga bastos na MC Tol? Pag ako naging green, tangina magiging incredible. Yan naman di ba ang gustong marinig ng masa? Pag sinagat ko pa nako, makikita nyo si Manda kung paano mademanda. Sa isa buhay, hindi man tumagos si Jonas at Husky, babaliin ko sumpa pare. Yeah! Kung maliit tingin nyo sa komedyante, ako dito ang higante. Dala ko ang paniniwalang, di pinaniniwalaan ng marami ang makuha ang titulo bilang unang kampiyon na komedyante. Inang laban to. Kanina na ako na parang putang ina medyo tagilid si Manda rito. Inuulit niya yung angulo pero nung sinabi niya binalikan mo rin kasi. Doon pa lang nasabi ko ng Manda na. Kasunod-sunod pa yung no. Pero props pa rin kay Kuya Sak na tangina. Hindi niya binaliwala yung Manda, no. Putang ina, round 1 yan. Hayop eh. Ayun, 2 at 3 kay Manda. 2 at 3 malinis Manda. Tingnan natin yung vote. Pakiramdam ko nga kahit hindi ganun kalakas yung round 3 ni Manda, pwedeng kay Manda yun dahil sa mga sobrang stutter ni Kuya Sak eh. Yung paulit-ulit na niya. 22, isa po ay 2026 battle para sa inyo. Manda Baleo versus Sak Maestro. Mag-iayos sa kanilang pare. Mag-iayos ulit, isa pang beses para sa kanilang pareho. Boto ng urado, 7-0, advancing sa isa buhay semifinals. Mag-iayos tayo lahat para ay Manda Baleo. Pagsubok yan, gagi. Parang Totoo. yan eh. Oo, tangina talunin mo sa maestrong preparado. Pagsubok yan na parang tingin mo. Totoo naman yung sinabi ni Totoo yung sinabi ni Kuya Sak na manalo matalo si Manda, panalo pa rin siya. Basta mapalabas niya yung sak maestro, di ba? Ibig sabihin, malaking respeto sa kanya ni Kuya Sak. Sana tigasutin ka. Yo! Tangina, panalo kay Sak Maestro. Success! Sa susunod na round, patawanin naman natin yung depressed. Ay, nanonood kayo! Gago ka, pre, ha? Binabanata mo ako na binabanata na. Sa miss ko, Jen, kay Anthony No. Mahilig tayo ng judge, siguro mga isa or dalawa. Sige, ayun, Saint Ice. Siguro okay na to, Saint Ice. Tingnan natin kung paano niya binase. Yo, Saint Ice, Binoto Commander Baliw. Round 1, bali, ginajudge ko siya ng overall ng punches, angles, delivery, tapos kung may significant na rebuttal. Pero syempre sa round 1, di ko kinakap yun kasi wala pa eh. So round 1, binigay ko kay Sak kasi kita nyo naman. Tapos yung 2 and 3, binigay ko kay Manda kasi maliban sa mas consistent, ay parang mas cohesive yung angles niya, tsaka rekta kay Sak, and yung frequency ng punches niya. Yo, Yun. Ganda ng pagkapaliwanag ni Saint Ice. Pero, yun. Tangina, sobrang lupit pa rin.
nakakatuwa pa rin na mapanood pa rin si Sak Maestro na hanggang ngayon ganun kalupit, putang inang yan. Pakiramdam ko pwede pa sila magharap ni Mot. Ba, pwede pa rin mangyari Sak Maestro, Mot. Ganda nun, tangina. Mot, Sak Maestro, kasan nyo na yan, boss. Kasan mo na. Putang inang yan. Yun, maraming salamat, Chow. Salamat, Chow. Thank you, putang ina. Alam niyo yung pinagbigyan ako ni Poison sa dalawang isabuhay battle na ma-review yon. Sobrang pasalamat ako dahil syempre alam naman natin pwedeng may angle sa kanya to, pero gusto ko kasing marinig yung opinion niya. At para lang talaga ma-angle na ako. Gusto ko marinig yung opinion ng aking kaibigan para dun sa dalawang battle na naganap. At yun, thank you, Yaw. Huwag nyo isiping kadayaan yun dahil... Kung ano yung reaction namin dito, totoo yun. Hindi, pero ang iba kasi parang madaya yun si Poison eh. Nire-review yung laban. May video lang. Normal na nagre-review kami ng laban. Mismo. Tsaka ano reaction namin is yun talaga yun. Minsan nga ako sablay ako eh. Pag hindi ko talaga gusto yung ginawa ng MC, yun talaga, hindi ko talaga gusto. Di ba? Yun, maraming salamat sa walang sawang panonood. Yun, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Peace out.